ba, bakit napaka-trending online ngayon ni NBI Director Melvin Matipag? Dahil ang daming old videos na nagre-resurface, Marlon, na salbahe daw. Sir ha, may daw. Nasalbahe daw yung mama. Diba? Alam mo, unang-una na yung sila ni Manny Pacquiao. Pina-kick out siya ni Manny Pacquiao sa isang Zoom committee hearing. Oo, no? Parang sinasagot-sagot ng isang resource person in the person of Attorney Melvin Matibag, si then Senator Manny Pacquiao. And nang himasok yung committee chair, si Senator Sherwin Gatchalian, na sinabi niyang, you don't disrespect my committee. So to that point na hindi na ni-recognize, tapos kick out siya sa isang Zoom meeting. And then meron yung ito doon ko siya nakilala sa video na kasama niya si Mr. Atayde na naglabas yung magbabayad later. Oo. Tapos ito okay lang naman, nag-tip yata sila sa waiter ng daw, 20K daw. But then, surprisingly, siguro 1M yun. Maybe I'm wrong, maybe I'm right. Parang 100,000 bill. Parang 100,000 bill. Hindi, pero yung nilabas na Marlon, tama. siguro 1M yun. Parang naka-rubber band pa yung mga bundles. So I would like to say na 1M yun. Inuubos nila yun ng isang gabi. At saka Pam, no wonder, yung mga nepo babies, gano'n na lang mag-flex, no? Kasi nakita nila sa mga matatanda o nakatatanda sa kanila. Katulad ko sa katawag nila, yan, yung kay Jay Coson yan Mga dating malapit din kay Manny Pacquiao yan, Senator Manny Pacquiao. And ayun, alam naman natin, si Mr. Art Atayde, konektado sa mga sa sugalan, sa sabong, sa legal na online game. At yan, naging kasosyo rin yan ng isang Atong Ang nung legal pa yung online sabong. Oo, yun, nakita ko yun, kumalat yun. Kasi parang, hindi naman siya ang may pera, but he was there, part of the group. Siya yung one of the loudest, no? Yung kung tumawa, kung mang-asar. So, he was there. And, a very controversial one. I don't know if it's a recent one. Bago yung very controversial. Yung he was there, ito yung tunay na tagpo na magkaka-close kayo. Malabo ito sa yung pinipilit sa Committee in Justice na super close si BP Sara at saka si Madriaga. Ito, doon sa video na yun, talagang close kayo. Talagang nagkakauntugan yung siko nyo. Oo. So, hindi niya pwedeng sabihin na acquainted lang siya kay Atayde. Hindi niya pwedeng sabihin niya, di ba? Jake Coson, tama. Kasi, Lon, kung halimbawang magyayabang ako nang maglalabas ako ng ganong kalaking pera, I will have to make sure that those people who will witness it, sanay na sa ginagawa ko. Ibig sabihin, tropa kayo, kaibigan kayo. Di ba? Para maglabas ka ng ganung bundle ng pera. And probably, patron sila nung restaurant na yon para makabiruan na rin nila yung waiter. Tama. No? So, lagi sila. Yung papasok ko lang Kasi ang nilalatag nilang detalye, naratibo sa Committee in Justice, close ang Madriaga kay BP Sara at kay PRRD, di ba? So walang ganoon Ito talagang hindi maitatanggi ng isang Attorney Melvin Matibag na close siya kung sino-sino nandun sa video na yun. Kung saan nagpapakita ng limpak-limpak na pera para bayaran yung bill sa restaurant. Sige, Pam, go. Hindi ka kasi pwedeng close, Marlon, na istorya lang At hindi ka pwedeng close na nagpa-picture lang sa'yo, Pam. Sa atin, Pam, may maliit na vlogger lang tayo kahit papaano. May mga nagpapa-picture. Kamakailan, Pam, nanood lang ako sa bandang Alabang to. Pababa ako escalator. May nagpa-picture pa Hinanap ka, Pam. Sabi ko, may ka-date linggo ngayon. Sabi ko. Hindi kita magantihan sa ganyan. Kasi hindi on top of mind ko na halimbawa pag may naka-recognize, tapos automatic kasi yun hinahanap ang isa't isa, no?
Totoo, tama. Automatic. Tama. Automatic na hindi ko on top of mind na wakwakin ka. Bakit ikaw laging on top of mind? Wait. Ang sasabihin po ni Marlon, namumulot po ng barya, kulang po ang pamasahe. Yon. Number one yung medyo na-offend ako sa ganon. Kasi, tapos, yung ganyan na, parang, basta naglilinis ng niluto na sunog kasi. Parang, tapos, hindi ko on top of mind na wakwakin ka. Nagbibiro na tayo at hindi wakwak yun. Alam nila na tayo yun. Alam nila tayo. Parang sa airport. Sa airport. Si Miss Pam. Sabi ko, doon naghahanap ng boyfriend. Gigil mo ko eh. Well, anyway, nawala. Ako pa, lambing natin sa iyo eh. Alam mo na. Hindi, nasa natuloy tayo, nawala tayo. Gusto ko lang yung ganyan. Yung normal yun. Yung kay VP Sara, normal na marami magpa-picture. Pero naniniwala ako kay VP Sara, marami siyang ka-close na nasa back end lang. Yung hindi kilala natin yan. Tama. Kung sino pa yung hindi talaga nagpapa-picture, sila pa yung sobrang close. Oo. Naniniwala tayo dyan. Pero yung Ramil Madriaga and yung angle ng picture na ganon, and then yung simple greeting na happy birthday Sir Ramil, it will not define your closeness or how deep your relationship is with someone. Diba? Hindi hindi yun sukatan. Okay, but we go back to Attorney Melvin Matibag. I don't know if the video na nag-resurface recently is a recent one na kung saan meron siyang minumure na tapos hinahamon niya ng nasaan ka ngayon. Tapos syempre threatened yung kausap niya. Tapos ang sabi ng kausap niya, bakit kailangan mo kong hanapin? Ganyan. Papunta na ako sa ngayon, sa police, ire-report nga. Tapos merong binitawang salita, yung allegedly, kaboses naman, no? At sinabi din nung kausap na, binanggit din yung kumpletong pangalan, eto ho, napapanood nyo, recorded kayo, ganyan, ang kausap ko ay si ganyan. Si Attorney Melvin Matibag nga daw, na parang ako, sabi daw nung kausap ni Attorney Matibag daw, na kapag daw siya ay gumurgur, walang ebidensya. Puntahan natin yun, Lon. Because here you are, nakatatapos lang ng committee hearing. But will someone please confirm if that's a recent video o hindi? But if we can refer it to the recently concluded committee hearing sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa pagdetermine ng probable cause ng impeachment, ang dinidinig nila doon yung conditional threat na meron na nangyari kay Vice President Sara Duterte nung nagagalit siya na pinagtatanggol niya yung kanyang mga tauhan, 'di ba? And then naglabas siya ng sama ng loob kay Liza Marcos, kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez na kapag siya ay nawala, meron daw siyang hired ganito, hired na ganyan. It was conditional. And here is the NBI director. Nga siyang nag-aakusa. Correct. Doon sa tao na naglabas ng conditional threat. Yes. Itong nag-aakusa na to, na ikaw pala may record ka na direkta mong tinatakot at direkta mong pinagbabantaan na gugurgurin. Ayan, so 2020 pa daw yung video na yun. Okay, that's an old one, pero because masyado kasi siyang na-highlight ngayon. Di ba lagi kong ina-argue kay Kuyang Ibi na I don't see him as a stuntman. I see him as a main player. Masyado siyang na-highlight na media ngayon na eto nga, people will initially just look for old videos of him to show people na eto kasi siya, ganyan kasi siya. And meron dito, Marlon, na sabi ni ako Lola, salamat sa pakulay. Kitang-kita ang pagkamayabang at pagkabastos ni Matibag, malapit na yang matibag.
Yun. Oh, sir, binabasa lang ho namin ang comment ha. This is nothing fake news. So we're just reading it and we hope that you take it constructively and at least improve, no? Kasi po, yung nakaraan, wala pa ho kaming nakikita kahit papano na kaibahan ng malaki sa ngayong present na asal nyo po ba? Di ba? Tapos, ang sabi naman ni Joe Bautista, good afternoon, third floor from Vancouver, Canada. Hello po, good afternoon. Yun. Oh, so luma naman pala, Marlon. Pam, regardless kung luma yan o bago yan, ang ano rito yung karakter, yung pag-uugali, at kung anong klaseng magpakita ng kagaspangan. Kung totoo nga na ikaw yan, ha, Attorney Melvin Matibag. Sana hindi ikaw yun. Hanggang ngayon, dapat nagsasalita ka na. Dapat siya, binibigyan linaw mo na. Patunayan mo kung ikaw yan, bakit mo nasabi yun? Kung hindi naman ikaw yan, edi sabihin mo sa publiko. Di ba masipag ka namang humarap sa media? Kaya nga nung inaresto nyo pa si Sir Jason, talagang nag-aya pa kayo. Naghakot pa kayo ng maraming media para arestuhin nyo siya sa gabi na ang kinabukasan ng gabing yun May 1. So hanggang ngayon pa, 3 araw na sa bilangguan. Pero ang sinasabi is naglabas na daw ng parang amendment ba ang term sa ganon, yung court na hindi daw dapat non-bailable yon. Ako, Marlon, kasi pag korte ka, dapat hindi ka nagkakamali sa batas eh. Yes. Kasi pag non-bailable, ang tanong, tama, non-bailable. Alam naman natin, Pam, ang libel, cyber libel, pwede mong piyansahan. Pero doon sa nilabas na arrest warrant, ang nakalagay, not bailable, di ba? Ang catch dito, kung may pagkakamali ang hukuman, ang korte, sino magbibigay ng parusa sa kanya? May magpa-file ba sa court administrator para sampahan ng kaso itong hurado na to, itong judge na to? Or may babalik pa ba yung 3 araw na 3 gabi na sleeplessness night ni Mr. Jason sa. At alam naman natin, Pam, yung sistema ng paraan na yun, dahil tanghali alam na nila, hinayag na ng pamilya o ni Mr. Sonsa mismo na ready siyang mag-file na ng piyansa at inaabangan na. At umuwi lang siya ng bahay dahil lang alam nila wala pang arrest warrant. Pero nung nakauwi na ng bahay, sinadya nilang arestuhin yung mama na isang senior citizen na hindi na ginalang at pinosasan pa. Kasi yung backpack niya. Yung stress na binigay nila sa mama doon sa 3 araw na yun. And kasi ready yung backpack niya eh. Ibig sabihin, he was also that ready, Marlon, no? Sabi nga niya, maghapon kong hinintay yung yung kopya. Wala naman daw dumadating. So that's why also siguro nung pinuntahan na siya nung gabi, nandun na yung backpack niya. Pero I think, Marlo, going back to your question na sino magsasampa ng reklamo, I think matalino naman si Attorney Mark Lopez. Tolentino? Si Attorney Mark Tolentino, na siyang lawyer niya, no? Nag-host yan sa SMNI, na siguro naman ibibigay niya yung karapatan na yon sa kanyang kliyente in the person of Mr. Jason sana gawin nila rin yung tama. Kasi para hindi na maulit sa maraming tao, Marlon. Napakadelikado yung pangyayari, yung nakakatakot, Pam. Kasi kung sa isang kilalang personalidad, sa katauhan ng isang Mr. Jason sa nagagawa nila, paano pa ang ordinaryong tao? True. Totoo. Si Jason sa ngayon, hindi na siya TV personality na kagaya dati, ha? Siya ay private citizen na rin. Nagagawa yan. Ano pa yung mas maliliit? Tama. Diba? Nakakatakot. Tama. Speaking of nakakatakot, Marlon, ito bang kinonfirm ni Amy Marcos na labas-pasok sa ospital si Bongbong Marcos, nakakatakot na balita? Totoo, wag natin kalimutan, may nakapending nga, inaabangan natin. Siguro kung hindi ako nagkakamali, Miyerkules o Webes, ang 10 araw na binigay na palugi sa Palasyo ng Malacanang para magbigay sila ng alang komento base sa kautusan ng Supreme Court hinggil sa isinampang petisyon
sa kataas-taasang hukuman na dapat obligasyon ng Estado na isa publiko ang health status ng presidente ng Pilipinas.